Dinakip naman sa pantalan sa Iloilo ang tatlong miyembro umano ng Maute, kabilang ang pamangkin daw ng Maute Brothers. Saksi si Rida Reyes. Kadadaong pa lang ng salakay ng Philippine Coast Guard ang barkong ito sa Iloilo Port kahapon para dakpin ang tatlo umanong Maute. Kabilang sa kanila si Farida Rumato na sinasabing pamangkin ng Maute Brothers. Malaki yung ginagampanan nito kasi part ng more on the logistical supports. Funding. Ang lalaking putol ang paa at isang braso, kinilala naman na si Aljadid Rumato, kapatid umano ni Farida. Kasintahan naman daw ni Farida ang isa pang naaresto, si Abdul Rahman Serad. Hindi sila nakausap ng media pero itinanggi raw sa mga otoridad na sangkot sila sa Maute. Hindi pa rin matiyak ng AFP kung kaanak nga ng Maute Brothers si Farida. Bago madakip, nakuhanan din sila ng CCTV sa pinanggalingang Cagayan de Oro Port kung saan may kasama silang buntis na hindi naaresto. Pinangangambahan tuloy na may iba pang silang kasama sa biyahe na nakapuslit na sa Visayas. According sa mga interview namin dun sa mga pasahero, nakatabing banks nila na tinutulugan, narinig nga nila na kung ano man mangyari, huwag tayo papahuli ng buhay. More or less 5 to 7 ang sinabi ng mga ibang nakakita ron. So hindi lang apat? Saka lagi sila nagpupulong na magkakatabi habang umaandar yung barko. Napag-alamang biyaheng pa Maynila ang grupo pero hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang pakay nila pagdating doon. Isa sa ilalim sa forensic examination ang 6 na cellphone na natagpuan sa tatlo na posible umanong magbigay daan sa kanilang mga susunod na plano. Pinasinayaan naman ang Joint Sea Patrol ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia na magbabantay sa mga dagat sa pagitan ng tatlong bansa. Habang sa Sandakan, Malaysia, dinakip ang isang Malaysian at 2 Indonesian na patawid daw sana ng Tawi-Tawi bago pumuntang Marawi. Hiniling na ng Justice Secretary sa Korte Suprema na sa Camp Bagong Diwa na lang dinggin ang kaso ng mga Maute. Taliwa sa en banc decision na Cagayan de Oro RTC ang humawak sa kaso. Pumayag daw ang Chief Justice matapos ang pulong nila. Pumayag na Well, ganun ang kwan. And then, siguro, one of the reasons na binigay niya is that siguro it's better na talagang dyan sa Taguig para yung itong military role ng Camp Evangelista will be concentrated dun sa quelling the Marawi siege. Itinanggi yan ng Korte Suprema. The court has not yet acted or granted the Secretary's letter asking for reconsideration. It usually does that during an en banc session. So the CJ can act on her own lang too? It's a court resolution. Obviously, it's an en banc resolution and therefore, only the court can grant the reconsideration. Ang napagkasunduan lang daw, magsusumite ang kalihim ng isa pang sulat para sa kanyang hiling. Mula rito sa Cagayan de Oro, ako si Rida Reyes, ang inyong saksi.